So yan, may dalawa tayong unit for today. So syempre yung ating personal na unit, Honda CBR 150. Tapos ito, shoutout kay RC Moto. So nagrent tayo ng CB 150X para i-vlog. So bago ang lahat, i-side by side comparison muna natin yung dalawa. Syempre, unahin muna natin yung pagkakatulad. So syempre parehas silang Honda, parehas sila ng makina, magkaiba lang sila ng platform. Ito ay sports, ito naman ay adventure. Adventure CB 150X. Napakaganda oh. Pakalaki. Tingnan nyo yung difference oh. Ang cute tingnan ng CBR ko eh no. So ayan oh. So makina nila syempre K56. Ayan. Chassis nila parehas lang din. Tapos ayan, swing arm parehas. So ito namang inverted ko modified na yan, kaya hindi nakasama yan. Ito mga tuds, yung kasama nito or yung katulad nito ay katulad sa CBR version 4. Kaya lang mas mahaba yung forks nito kumpara doon. No? Parehas lang din. Parehas ang fender. No? Ang forks niya syempre lalim nung oh. Ang lalaki ng mga fairings. Sobrang tataba. Tas ang ganda ng mga ganda ng hulma, ganda ng pagkakagawa no, mga tuds. May accent pa dito na X. Dahil talaga nila CB 150 no? So equipped din siya ng Showa SFF BP. Tapos syempre parehas din sila ng gauge, panel gauge nila. Yan yung panel gauge niya oh. So syempre nabanggit natin kanina, parehas sila ng chassis, engine, syempre. Magkaiba lang syempre ng platform. Shifter magkaiba mga tuds. More on kasi to. Tingnan nyo, makikita nyo dito sa tail section nya. Kamukha siya nung CB150 Street Fire na mga tuds. Sa mga hindi pamilyar, yung naked version ng ng CBR. Yung puwet nito doon kinuha no. Tapos yung harapan niya bago pang Last ako yung headlight niya. Etong headlight na to ay parehas lang din sa CB150X. Sa CB150. CB150R mga tuds. Kaya lang ngayon hindi naka-inverted fork. Ganda no. Pakalapad ng kaha mga tuds. Kahang-kaha lahat yan. Tapos 12 liters fuel tank capacity din. Katulad din doon sa CBR natin. Kaya lang ito plastic. Naka-fairing siya. Ito yung tank niya. Yan. Tapos may yan no. So ang galing ni Honda mga tuds no. Gumawa sila ng adventure bike na 150cc. So hindi naman lingid sa kaalaman nyo na ang meron si Honda na big bike, yung CB500X. Yun, eto pinaliit na version ng CB500X no? Siyempre hindi naman lahat ng riders afford yung big bike. Then hindi naman lahat kailangan ng ganun kalakas sa power pagdating sa touring no mga tuds. Kumbaga goods na yung saktong power lang. Pero yan, napakaganda na nilabas ni Honda. So syempre from this platform mga tuds, ito yung platform na nauna talaga sa lahat itong CBR version 3. Kumbaga platform ng K56
na trailils type na chassis. Syempre, ito na yung isa pang version niya. Kompleto accessories na din to mga tudso. May crash guard, may engine guard, may crash guard. Ayan dito, all the way dito. Kompleto ng auxiliary lights. Ayan. Tapos may Insta360 mounting pa dito. Meron ding lever guard. Ito mga tools, accessories na to ha. Tapos dito nakakabit yung yung para sa mga ilaw niya. Ayan o. Sa buttons, ayan, parehas lang sila dito sa left side. Sa right side naman, ito, magkaiba sila. Mas mataas or iba yung mounting ng cables. You know. Kumpara dito sa ating CBR na malinis tingnan, no. Stock to ha mga tuds. You know. Nasa ilalim yung cables niya. Tas eto, parang nakalimutan siyang lagyan ng ng hazard. Pero ito, may pinagawa namang hazard yung may-ari. So yun. So tingnan muna natin yung ilalim ng upuan. Magkaiba din pala. Magkaiba silang chassis mga tools. Although parehas sila ng parang pinutol pala siya dito. Para palang pinutol siya dito. Hindi pala 100% na magkatulad silang chassis. Siyempre, magkaiba sila ng seat eh. Ito yung seat niya. Single or isang mahaba lang kumpara doon sa CBR na 2-piece ang kanyang seat. Ito pala, ayan, may mahabang dyan, rod, tapos pinutol na dito, pinalitan ng mas maiksi, no? Ito yung ilalim ng upuan niya ng mga dudes. Ayan. Pakita natin konti yung ito naman yung sinasabi kong dito pinutol sa banda dito. Ayan may ganyan siyang chassis. Pagdating pala sa tail section, siguro mga dudes, malaki talaga pinagkaiba nila. Siyempre, magkaiba ng platform Pero dito sa mounting niya ay halos parehas lang. Dito sa kabila, sa labas nakakabit yung foot pegs niya. Dito naman sa ilalim, dito sa ilalim or sa likod ng chassis nakakabit. Pero maganda mga tuds ang mga nakakabit na foot pegs sa kanya. Maporma, no? Tas yung shifter maporma din. Ayun lang. Ganda no? Ayos din Dito pala siya pinutol. Yung tail section niya pala buo, magkaiba. Para dito. Dito sa pang ibabaw iba. So ito pa yung mga tuds, ito pa yung isa pang nakikita ko or napansin kong pagkakaiba. Syempre nakaganyan siya kumbaga yung transmission niya magkaiba kumpara sa doon sa CBR natin. Syempre pakabilang orientation nito pag nakaganitong rod, iba yung orientation nito. Imbis na kumbaga baliktad yung ibig sabihin, 1 down 5 up ang kanya, 1 up 5 down no mga tuds. Pero 6-speed transmission pa rin siya. Ayan
Kaya lang yung orientation nung netong pegs niya ay magkaiba. So ito yung sinasabi ko. So syempre ang CBR gumagamit yan ng gumagamit yan ng shifter. Tama ba? Pag ganun yung apak 1 down 5 up. Dito 1 down 5 up nya, ganito, pabaliktad no mga tuds. Kumbaga kapag isinalpak nyo yung transmission nito doon sa CBR, magkaiba ng orientation, automatic naka na to, naka GP shift na pag nilagyan nyo siya ng shifter na katulad ng sa CBR, no. Yun ang pagkaintindi ko mga tuds, correct me if I'm wrong, pero yun ang pagkaintindi ko. Ayos din.